Si Anya Cornejo ay isang bibo, madalas boba at walang pakundangan magdesisyon. Ngunit talaga namang lahat, handa niyang gawin para lang sa Lola Carmen niyang natitira na lamang na nagmamahal sa kanya. Maaga siyang naulila sa mga magulang, kaya sa lola na siya lumaki. Dahil maagang naulila, hindi na siya nasundan pa kaya wala siyang mga kapatid. May iba naman silang kamag-anak, ngunit walang balak ang mga ito na sila ay kupkupin. Kaya naman bumukod sila at namuhay ng sila lang ng kanyang Lola Carmen. Habang si Atlas Relish ay bakasyon ang pinunta niya sa isla, pero pag-ibig ang matatagpuan niya. Ngunit bago mapunta sa pag-iibigan, ay sakit muna ng ulo ang daranasin niya sa bibo at bobang dalagang si Anya. "Inday!" Nalaglag si Inday sa kinahihigaan niyang papag sa lakas ng sigaw ng kanyang Lola Carmen. "Sobrang aga mo naman, Lola." Napapailing na wika pa niya nang makalabas sa silid. "Bakit po ba?" "Tanghali na, hindi ba't sabi mo'y maninisid ka kasama ang kaibigan mong si Lumeng? Usapan na ninyo yun kahapon na. Oras na makahuli ka ng sea urchin, malaking magiging pera mo. Dagsa ang turista sa lugar natin ngayon dahil summer na naman. Paborito nila ang sea urchin, hindi ba?" "Oo nga pala, nawala sa isip ko, Lola. Swerte ko talaga sa lola kong maantot." Biro pa niya habang natatawa. "Inday, sa ating dalawa ikaw itong maantot. Daig pa kita, kasi kahit matanda na ako'y makinis pa ang pechay ko. Eh ikaw, naturingan kang dalaga, hinayaan mong maging madamo yan." Nakasimangot si Anya. "Lola, sinisilipan mo ko no? Paano mo nalaman na gubat na to?" Takang tanong niya. Malamang, nakita ko dahil minsan para kang lalaki na basta na lamang bumubuka ka dyan." "Sus, si Lola, nambuboso. Palibhasa matagal ka ng tuyot, kasi naunang pumanaw si Lolo. Sige na la, ayos lang naman kahit mag-asawa ka ulit eh. Hindi ka naman mumultuhin ni Lolo." Inambahan siya ng kanyang Lola Carmen na nainis na naman niya. "Loko kang bata ka, hindi ako gaya ng iba. Lolo mo lang ang lalaking mamahalin ko hanggang kamatayan ko." Bilib si Anya sa paninindigan ng kanyang Lola Carmen. Sana ay makatagpo rin siya ng gaya ng pag-ibig ng lolo at lola niya. Matapos lang mag-almusal, dumiretso na si Anya sa kaibigan niyang si Lumeng. Sa ekspresyon ng mukha nito, yamot na yamot itong naghihintay. "Lumeng, tinanghali ako, pasensya ka na." "Inday, baka akala mo VIP ka. Mamaya mauna na ang mortal nating kaaway na grupo nila Barakuda. Impokrita pa naman ang mga yun. Lilimasin nila lahat at walang ititira, kaya sana naman inagahan mo." Sermon pa ang inabot ni Anya. "Ito na nga ako eh. Mas magaling naman akong sumisid kumpara sa mga impokritang yun." Mayabang pa niyang sagot bago inaya na si Lumeng. "Talaga palang dagsa ang mga turista ngayong summer. Nalalaglag na naman ang panty ko." Bulong pa ni Lumeng. Natawa si Anya. "Boba ako pero hindi ako baliw para magpagalaw sa mga yan. Palibhasa, nakakandado yung puday mo. Sa edad mong yan, hindi ako magtataka kapag nagsara na ang lagusan mo." Pangaasar pa nito. "Walang problema, kahit magsarado to. Wag lang maging tila pintong pinapasukan ng kung sino-sino." "Tulong! Tulong! Sa tingin ko nalulunod ang kaibigan ko." Napalingon sila sa sumisigaw na lalaki. Tinanaw ni Anya ang itinuturo nito. Nakita niya na lumulubog litaw na ang lalaki. Napabuntong hininga siya bago nag-dive upang ito ay iligtas. Halos mawalan ng malay ang lalaki nang maidala niya ito sa dalampasigan. "Napakalaki ng katawan mo pero hindi ka marunong lumangoy." Naiinis na sambit niya rito. Ito naman ay inaaninag siya. "Balyena." "Balyena sino? Siya ba ang tinutukoy nito?" "Gago pala to eh. Bumangon ka nga dyan, magsuntukan na lang tayo dito." Inawat siya ni Lumeng. "Chill, baka naman kasi wala pa sa wisyo. Pagpasensyahan mo na lang." Sa tingin ko ang ibig niyang sabihin, may nakita siyang balyena at sinundan niya ito kaya siya nalunod. Paliwanag ng kaibigan. "Salamat nga pala sa pagliligtas mo sa kaibigan ko. His name is Atlas and you?" "Inday." Si Lumeng ang sumagot. Anya sana ang ipapakilala niya, ngunit inunahan na siya nito kaya nanahimik na lang siya. Tumalikod na si Anya, ngunit nagsalita ang lalaki.
Para akong may nahawakang pader. Napakibot ang sentido ni Anya. Hinaharap ba nito ang tinutukoy niya? Namumuro na talaga to ah. Uupakan na kita. At sino ka naman? Walang emosyong tanong nito. Mukhang nakabawi na ito at bumalik na ang diwa. Pinaghirapan akong i-deliver ng normal ni Mama kaya hindi ako sinuka. Pamimiloso po niya rito. Luming, let's go. Sayang ang oras sa mga ito. OMG, ikaw yung sikat na bilyonaryo, di ba? Palagi kitang nakikita sa TV. Sigaw ng isang babae. We, artista? Mala artista ba ang lalaking to? Sinuri pa ni Anya na baka may nakatagong kamera. Napairap ito bago tumayo na. Siya naman ay naging interesado saglit. Sige nga, kung totoong sikat ka, pa-shoutout nga. Get out of my sight. Galit na utos nito bago tumalikod na at lumayo. Hindi sikat ang lalaking yun. Obvious naman na magandang lalaki lang siya kaya ito pinagkukumpulan ng mga tao. Samantala si Atlas naman, napapailing pa lang sa mga nangyayari. Hindi pa siya nakakadalawang oras sa isla, nalunod na agad siya. Tara na sa kubo na tutuluyan natin. Aya niya na sa kaibigan na labis ang pag-aalala kanina. Seryoso ka? Dito na muna ang pag-i-stayan natin. Bakit hindi na lang tayo mag-hotel? Pinagbabago pa nito ang kanyang isipan. Gusto kong magbakasyon ng simple. Sapat na to, maayos naman ang kubo na to. Nakausap ko na ang may-ari. Hindi ka naman dapat tumutol. Magandang tanghali mga iho. Bati ni Carmen. Pinauupahan ng lola ni Anya ang dalawang silid nila dahil sayang naman daw kung hindi mapagkakakitaan. Wala pang alam ang dalaga sa plano ng kanyang lola. Nakarami rin sila ng sea urchin kaya natagalan sila. Dumiretso na siya sa bahay upang agad na malinis ang mga nakuha at kinabukasan ay maibenta. This damn water is cold. Nakarinig siya ng reklamo mula sa kanilang banyo. Napakunot ang noo niya dahil bakit may lalaki sa bahay nila. Ibinaba niya ang mga daladala bago marahang kinuha ang walis tambo nila upang ipangdepensa kapag may nangyaring masama. Sino ka? Nakaamba ang walis sa lalaking hubot-hubad. Napatitig naman ito sa kanya. Tinatanong kita, sumagot ka. Ihahampas ko sa iyo ang walis na to. Iwas si Anya na mapatingin sa ibabang parte ng estranghero dahil baka may mag-hello na anaconda sa kanya. Ikaw na bata ka. Bakit mo tinatakot ang umuupa sa atin? Hinampas siya ng kanyang lola Carmen. Binusuhan mo pa. Umuupa? Napakunot ang noo ni Anya. Eyes here, woman. Walang emosyong wika ng estranghero bago ipinakita sa kanya ang halimaw na nakakabit sa pagitan ng hita nito. Ah! Malakas na sigaw ni Anya bago kumaripas ng takbo. Bakit mo naman kasi tinakot ng halimaw mong alaga? Natatawa ang kaibigan ni Atlas habang hinihintay nila ang lola ng dalaga. Nasa loob kasi ito ng silid at kinakausap ang apo na basta-basta na lang pumasok sa banyo habang siya'y naliligo. Ibang klase ang babaeng yun. Ito na lamang ang nasabi ni Atlas sa isipan niya habang napapailing. Honestly, she's pretty. Puri pa ng kaibigan. She's crazy. Saad niya bago napairap. Ilang sandali pa, lumabas na ang dalawa. Matalimang titig ni Inday sa kanya. Bakit ito nagagalit? Ito ang pumasok sa banyo. Maayos nilang nakausap ang lola nito. Pasensya na sa nagawa ng apo kong ito. Napabuntong hininga pa ang matanda. Hindi kasi siya sanay na may ibang tao dito sa bahay. Nakasanayan niya na kaming dalawa lang. Ngunit sayang naman ang dalawang bakanting papag dito. Dagsa pa naman ng mga turistang gaya ninyo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan namin ng pera. Hindi kayo aalis dito. Nakausap ko na ang apo kong si Inday. Ito ang mahabang paliwanag ng matanda sa kanila. Napangisi ng bahagya si Atlas. So wala naman na magiging problema, di ba Lola? Wala na hubang mambuboso? Para sabihin ko sa'yo, hindi ko naman gustong silipan ka, no? Dapat nga, ipupukpok ko sa'yo ang walis kasi akala ko magnanakaw ka. Depensa naman ni Inday. I don't buy it. Simpleng sagot niya. Bakit? Mukha ba akong ipinagbibili ng lola ko? Siraulo yata ang lalaking to eh. Natawa ang kaibigan niya habang si Atlas, pinagpasensyahan na lang ito.
Sige na mga pogi, pwede na kayo magpahinga o mamasyal. Tumango naman siya bago dumiretso na sa labas. Gusto niyang magpahangin. Masaya ka na? Nagulat na lamang siya nang nakasunod pala sa kanya ang baliw na apo ng matanda. Bakit? May dahilan ba para malungkot ako? Sapa ka na lang para mawala na tong inis ko. Hamon pa nito na tinawanan na lamang ni Atlas. Para sabihin ko sa'yo, hindi ka mananalo sa akin. Mayabang pa nitong sabi. Gusto mo talagang napapahiya, no? Hindi ako palaging napapahiya. Sa oras na to, ikaw ang mapapahiya. Sige, ikaw na ang maunang sumuntok, nakakaawa ka. Hindi pa man natatapos si Atlas sa sinasabi niya, bigla na lamang siyang tumumba. Muntik pa nga siyang mawalan ng malay dahil sa bilis ng pagkakasapak niya at lakas ng impact. Hindi niya inaasahang malakas palang sumuntok ang babae. Gumaan ang pakiramdam ni Anya dahil nakabawi siya sa mayabang at masungit na si Atlas. Bro! Nanlaki ang mata niya nang bigla silang makita ng kaibigan nito. Natakot siya dahil baka isumbong siya nito sa lola niya. At katakot-takot na sermon na naman ang kanyang aabutin. Kumaripas na siya ng takbo. Bahala na. Basta masaya siya kasi nakaganti na siya sa mayabang na yun. Tuwang-tuwa si Anya nang makapunta siya kay Lumeng. Inabutan niya ito na nagbebenta sa mga afam. Gumawa na naman pala ito ng mga souvenirs. Masipag talaga ang kanyang BFF. Sir, please buy. Pasimpleng kinalabit niya ang kaibigan. Lumeng, busy ka? Sumimangot ito sa kanya. Nakikita mo naman diba? Bakit ikaw hindi ka busy? Tapos mo na bang linisin ang mga sea urchin mo? Mamaya na. Ayoko muna sa bahay kasi may mga asungot doon. Si Lola kasi nagpaupa ng 2 bakante. Ayun, hindi ko kasundo yung isa. Ubod kasi ng yabang. Sumbong niya sa kaibigan. Pogi ba? Gaga. Pero malaki ang ano niya. Naiiling na natatawa si Anya. Napataas ang kilay ni Lumeng. Ha? Ang ano? Nadulas patuloy siya. Wala, ikaw naman hindi mabiro. Basta hindi ko siya kasundo. Ubod ng sungit at akala mo iubod ng gwapo. Napabuntong hininga si Anya. Sus, mamaya siya pala ang forever mo. Sabi nga nila, the more you eat is the more you love. Ha? Napakamot sa batok si Anya. Bakit mukha ba akong cannibal? Hindi ba't the more you hate yun? Partida, hindi pa ako college degree holder pero alam ko. Pagyayabang niya. Lamang ka lang ng ilang points sa akin noon sa high school. Parehas lang na pala ko lang mga grades natin. Pagpapaalala ni Lumeng sa kanya. Natawa naman silang dalawa. Ngunit naputol ito nang lumapit ang grupo ni Barracuda sa kanila. Bakit inunahan ninyo kami ha? Mataray nitong tanong. Nagkatinginan sila ni Lumeng. Tinatanong ko kayo kaya sumagot kayo. Ma, gusto mo bang simulan na naming turuan ng leksyon ng mga to? Tanong ng isa sa mga alagad ni Barracuda. Bakit? Wala ba kaming karapatan na manguha doon? Hindi mo naman pagmamayari ang dagat ah. Depensa ni Anya. Oo nga naman Barracu. Emma. Sang-ayon ni Lumeng. Natawa ang mga ito ng malakas. Tanga, bawal ang mga mukhang basura sa dagat. Mapang-insultong sagot nito. Mas mukha kang ang basura pero hindi namin sinasabi. Saad ni Anya. Wala siyang pakialam kahit away na naman ito. Hindi siya gaya ng iba na tatahimik na lamang. Anya, sobrang tapang mo yata. Sikat ka lang naman dito sa isla dahil ikaw si Inday na walang mararating sa buhay. Walang nagmamahal sa'yo kundi yung lola mong malapit ng kuhanin ni Lord. Hindi nagustuhan ni Anya ang tabas ng dila ni Emma. Kaya naman agad niya itong sinuntok ng walang pagdadalawang isip. Sobra ka na! Buisit! Malakas na sigaw nito bago sila nagpambuno. Gulong-gulong sila sa buhangin habang si Lumeng ay kinakaya ang ibang mga alagad ni Barracuda. Pinalibutan sila ng mga tao, pati nga mga afam, nakikichismis. Ngunit ilang sandali pa, may umawat na sa kanila. Hindi ba talaga kayo magkakasundo? Tanong ni Steven. Si Steven ay anak ng kanilang kapitan. Palagi na lang nitong nasasaksihan ang rambulan nila ni Emma. Emma, ikaw na naman ang nagsimula ng gulo. Tanong pa nito bago siya sinulyapan. Palagi mo namang kinakampihan ng babaeng yan. Palibhasa gusto mo si Inday. Reklamo ni Barracuda.
Maganda kasi siya at ikaw mukha kang bakulaw. Sigaw naman ni Luming. Napairap na lamang si Inday. Si Steven ay kanyang kababata. Malapit lang ito sa kanya, ngunit hindi totoong gusto siya nito. Maling akala lang itong pinapakalat ni Emma. Bakit naman kasi pumatol ka na naman sa mga yun? Alam mo naman na hindi talaga titigil si Emma. Umiwas ka na lang, Anya. Sana hindi mo na lang kami inawat. Sobra na ang babaeng yun. Pati si Lola Carmen dinadamay niya. Bakit palagi na lang ba akong mananahimik? Binigyan ako ng bibig para ipagtanggol ang sarili ko at ang lola ko. Paano kapag nalaman ni Lola Carmen? Sa tingin mo matutuwa siya? Parehas lang ang sasabihin namin. Uuwi na ako. Ayaw na niyang pati si Steven makaaway niya. Sermon lang din naman ang inaabot niya rito. Dumiretso na siya ng uwi. Tsaka lang niya naalala na nakalimutan nga pala niyang iligpit ang mga panty na isinampay niya sa labas. Mabilis siyang tumakbo pa uwi. Dinatnan niya ang mga panty niyang nakasampay pa naman. Napangiti siya at kinuha ito isa-isa. Ngunit ilang sandali pa, nawala ang ngiti niya nang masulyapan si Atlas. Nakakaawa ka. Sambit pa nito habang nakatitig sa kanyang mga panty. Ang iba kasi ay kupas na ang kulay at ang iba ay maluwag na. Bakit? Wala kang pakailam sa mga panty ko. Hanggat na isusuot ko to at tinatakpan niya ang pechay ko, isusuot ko sila. Wala ka ng pag-asa. Naiiling na sabi pa nito. Gusto mo ulit masuntok? Pero hindi na sa muka, sa betlog mo na. Tila ba nahirapan itong huminga sa takot? Pasalamat ka na lang talaga at babae ka. Ngunit naputo lang tensyon na namumuo sa pagitan nila nang sumulpot ang kanyang Lola Carmen. Nandyan ka na pala, Inday. Halina at kumain na. Sumabay na rin kayong magkaibigan, Atlas. Pumasok na si Anya matapos makuha ang lahat ng panty. Hindi alam ni Atlas na ilang taon na sa kanya ang mga panty na ito. Sobrang tibay ng mga ito at paborito pa rin niya kahit na luma. Panahon pa man ni Kopong-Kopong ang mga ito ay masasabi niyang legendary na ito. Sa dami ng pinagdaanan ng mga panty niya, hinubog na rin ito ng panahon. Naupo si Anya sa tabi ng kanyang lola. Ang daming pagkain, Lola. Birthday mo? Tanong niya na may pagbibiro. Hindi, sila Atlas ang nagpaluto nito. Oo nga pala, Inday. Bukas ay samahan mo sila sa hiking nila. Sabi ko kasi kabisado mo ang gubat kaya hindi sila maliligaw. At bakit siya pa? Racket mo na rin yan. Sabi ko, imbis na kumuha ng iba, bakit hindi na lang ikaw? Magaling ka rin namang maging tour guide. May pagmamalaking sabi pa ng kanyang lola. Wala naman palang problema. May bayad naman pala. Sige, payag na ako. Nakaisip pa nga siya ng kalukuhan na iligaw ang kaaway niyang si Atlas. Napairap lamang ito ngunit hindi naman tumutol. Pangalawang araw pa lang ito ni Atlas sa isla, pero gusto na niyang umuwi sa Manila at gugulin ang sarili niya sa trabaho. Parang maling ideya ang pagpunta dito dahil imbis na peace of mind, kaaway ang kanyang nakuha. Napabuntong hininga siya bago pinanatiling kalmado ang sarili. Nasa labas siya upang pahupain ang busog niya. Ang kaibigan niya ay abala sa pakikipag-usap sa mga babaeng nilalandi nito. Siya ay walang balak na makipag-flirt, lalo't bakasyon ang pinunta niya sa lugar na to. Pinayuhan kasi siya ng magulang niya na mag-take a break mula sa trabaho. Pumayag na siya upang makaiwas na rin sa pangungulit ni Chloe. Si Chloe ay ang kanyang ex-GF. 1 taon na silang hiwalay nito, ngunit patuloy pa rin ito sa pangungulit sa kanya. Nakarinig siya ng dighay kaya napasulyap agad siya sa kanyang gilid. Ibang klase talaga ang babaeng to. Tinitingin-tingin mo. Inis na tanong nito sa kanya. Siraulo na lang ang lalaking papatol sa'yo. Hindi mo na itatanong, madaming nanliligaw sa akin. Nanliligaw ba talaga o matatakot? Sa asal mo walang manliligaw sa'yo. Sama naman ang ugali mo, nakakasama ka ng loob. Nagulat siya nang bigla itong umiyak. Hindi kita pinaiyak, wag kang OA. Saway niya ngunit patuloy lang ito sa pag-iyak. Sorry, I didn't mean that. Nakakainis ka kasi. Bayaran mo ang mga luhang to. Napailing si Atlas bago dumukot ng 1,000. Sapat na ba to? Tumahan ka na. Talagang nasaktan mo ang damdamin ko. Nilagyan pa niya ng 2,000 ang palad nitong nakalahad. Okay na to. Pinahid nito ang luha at tumigil sa pag-iyak. Ngumiti ito sa kanya. Uto-uto. Mariing napapikit si Atlas.
Nadali ka na naman niya. Natatawa ang kaibigan niya nang makita siya nitong naiinis. That woman is unbelievable. Sino bang pinagmanahan niya? Mabait naman ang lola niya. Cute naman siya nakakatuwa nga. Bulag ka na ba? Pati ba naman ang bubitang iyon tatalunin mo? Mahiya ka sa lola niya. Saway niya sa kaibigan. Wala akong sinabi. Basta cute siya for me. Sa'yo ba? Isa siyang baliw. Oras na makita ko siyang umiiyak talagang tatawanan ko pa siya. Palagi na lang niya akong pinagtitripan. Baka naman bukas o sa susunod pa ng mga araw malaman kong gusto mo na siya. Tulak ng bibig ay kabig ng dibdib. Pili yung wika pa ng kanyang kaibigan. Hindi pa ako baliw para gawin yon. Hindi ako papatol sa babaeng yun kahit siya na lang ang nag-iisang babae sa mundo. Ito ang matigas na pangako ni Atlas. Kinabukasan, maaga silang gumayak. Si Inday ay nakagayak na din at hinihintay na lamang sila. Sumunod lang sa akin. Sa hiking na ito akong masusunod. Nagkakaintindihan ba? Masusunod ka lang sa direksyon. Pero sa mga gusto kong gawin ako ang masusunod. Pangangatwiran ni Atlas. Sige, Dodong. Dodong? Takang tanong niya habang kaibigan niya naman ay pigil ang tawa. Oo, nickname mo yan simula ngayon. At sino ka para magdesisyon sa... Bro, ayos naman ang Dodong Sabat ng kanyang kaibigan. Buti pa tong si Bonjing payag agad. Gustong matawa ni Atlas sa naging ekspresyon ng kanyang kaibigan. Bonjing? Me? Why? Kasi Bonjing pangalan ng namatay kong aso. Sagot nito bago sila inaya. Hindi na napigilan ni Atlas ang tawa niya kaya napahalakhak na siya. Imbis na mainis si Anya, lihim siyang natuwa. Paano ba naman ay ngayon lang niya nakitang tumatawa ang binata? Marunong din pala itong tumawa. Akala kasi niya, panay na lang pagsusungit at pagiging arugante ang alam nito. Mayabang ito masyado. Animoy ito ang pinakamayaman at pinakagwapo sa buong mundo. Bagay na kinaiinis ni Anya. Malayo pa ba? Hinihinga lang kaibigan ni Atlas. Siya ay sanay na sa mga ganitong lugar. Bata pa lang siya, ay kasama na siya ng kanyang lola Carmen sa pag-akyat ng bundok. Hinding-hindi siya maliligaw dahil kabisado niya na ang daan. Suko ka na ba, Bonjing? Natatawang tanong niya bago huminto at naupo na muna. Bonjing talaga balak mong itawag sa akin. Hanggang kailan mo ko tatawagin sa binigay mong nickname? Hanggang sa matapos na ang bakasyon ninyo. Bakit? Hindi ba maganda ang palayaw mo? Sobrang arte mo. Bagay naman sa inyo ang palayaw na binigay ko. Hindi mo na itatanong Inday ang tawag nila sa akin. Tapos gusto mong idamay kami sa kabaduyan ng palayaw mo? Inis na sabat ni Atlas. Parang hindi mo tinawanan ng kaibigan mo kanina sa palayaw niya. Sa nakakatawa naman kasi talaga. Malayo pa ba? Tanong pa nito bago naglabas ng tubig. Safe bang mag-overnight dito? Sure ka? Pag ako namatay dito o naligaw, damay ka. Banta pa nito sa kanya. Lakad na, di tayo makakarating sa tamang oras at sa daan pa aabutan kapag nagbagal kayo. Inis na sabi niya bago na unang maglakad. Nakabuntot naman ang dalawa sa kanya. Naririnig pa niya ang bulong ng kaibigan nito. Gusto na nitong umatras pero ma-pride si Atlas kaya tuloy lang sila. Nakarating sila sa goal ng dalawa na puntahan. Malapit lang sila sa ilog kaya maaari silang makaligo kinabukasan bago bumaba na sa bundok. Itayo mo ang tent, ako na ang kukuha sa mga gatong. Utos ni Atlas sa kaibigan nito, ngunit pinigilan niya ito. Hindi ka pwedeng magyabang dito. Delikado sa gubat pag ganitong madilim na. Hindi mo kabisado dito kaya ako na. Tumulong ka na lamang sa kaibigan mong magtayo ng tent. Utos niya bago kumuha ng mga gatong na gagamitin nila para sa pagluluto at para na rin dagdag sa kanilang liwanag. Dalawa naman ang tent na dala kaya may pwesto siya para makatulog ng maayos. Ngunit ang mali niya, naging kampante siya kahit sa ulo na talaga niya ang kabundukan. Nakatapak siya sa marupok na bahagi ng lupa at hindi na malayan na mahuhulog siya sa ibaba. Napasigaw siya at nakatamo ng mga galos. Halos hindi makagalaw si Anya, ngunit pinilit niyang sumigaw muli upang marinig siya ni Atlas at ng kaibigan nito. Nagulat naman si Atlas sa narinig niyang sigaw ni Anya. Mabilis niyang sinundan ang pinanggalingan nito, ngunit nang mailawan niya, may kataasan ang hinulugan ni Anya.
Bro, si Inday. Dam, sabi na nga ba't mapapahamak lang. Pinutol niya ang sinasabi ng kaibigan. Hindi ito ang oras para magsisihan sila. Subukan mong humanap ng signal sa cellphone mo para makatawag. Dito ka lang at susubukan kong babain siya. Bro, delikado, baka masugatan ka lang. O kaya matuka ng ahas. Si Inday na mismong nagsabi na delikado kapag gabi, diba? Ngunit hindi matiis ni Atlas ang dalaga. Hindi niya pwede itong pabayaan. Gusto mo bang hayaan ko na lang siya? Sugatan siya. Dito ka lang. Manatili ka rito at kapag wala talagang makuhang tulong, wala nang choice kundi maghintay ng umaga para makababa na sa bayan. Ito ang mahigpit na paliwanag ni Atlas sa kaibigan. Malas! Malas! Inis na nagsisisi pa ang kaibigan. Sa ganitong sitwasyon kailangan mong kumalma. Pag nakababa na ako, hindi mo na kailangang mag-alala. Bumaba na si Atlas. Nahirapan pa siya, ngunit sa tulong na rin ng flashlight na dala nila, maayos niyang nakita ang maaari niyang daanan para makababa. Nakita niya si Anya na hinang-hinana. Nakaupo ito at nakasandal sa puno. Nakita rin niya ang mga galos nito at sugat sa binti. Malala pala talaga ang tinamo mo. Sambit niya bago hinubad ang damit niya upang takpan ang dumudugo nitong sugat sa binti. Hindi ko nakita na dulo na pala ang tinatapakan ko. Napahiya na ako sa'yo. Sabi ko pa naman kabisado ko to. Hindi pride ang mahalaga dito. Tipid na sagot ni Atlas. Nasaan si Bonjing? Hindi ba natatakot ang kaibigan mo? Hindi mo dapat siya iniwan. Ayos lang ako. Matagal mamatay ang masamang damo. Nagagawa pa rin itong magbiro sa kabila ng kalagayan nito. Napabuntong hininga si Atlas. Sabi ko'y magpapaumaga na lamang. Pag namatay ako dito, siguradong iiyak ang Lola Carmen ko. Hindi kumibo si Atlas. Pinunasan lang niya ang mga duming kumapit kay Anya. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Mahigpit ang kapit nito sa kanyang braso. Hindi ko pa naibibigay ang maayos na buhay sa lola ko. Oras na mawala ako, hindi naman siya alagaan ng tiyahin ko. Tinakwil na kami kasi pinili niyang alagaan ako. Lumuluha ang dalaga. Nararamdaman at nakikita niya itong natatakot. Hindi ka mamamatay. Naiinis ako sa iyo pero hindi kita pababayaan. Huwag kang matakot dahil nandito lang ako sa tabi mo, Inday. Mas lalo itong umiyak at halos tumulo na nga ang sipon. Bakit ngayon mo lang pinakita ang ganyang ugali mo? Dapat pala mapahamak muna ako bago ka maging mabait sa akin. Napailing si Atlas bago tinuyo ang luha ni Inday. Tumahan ka na nga para kang bata. Dapat maging mabait ka sa akin kasi kawawa ako. Pero ayan ka na naman, sinusungitan mo na naman ako, Dodong. Mariing napapikit si Atlas. Panira talaga ang palayaw nito sa kanya. Tumahan ka na, Inday. Because Dodong is here. Sakay na lamang niya upang tumahan na ito at kahit papaano gumaan ang pakiramdam. Tumahan naman ito. Natuwa yata nang tanggapin niya ang palayaw nito. Napakasiraulo talagang babae. Ito na lamang ang nasambit ni Atlas sa kanyang isipan. Sa loob-loob niya, may naramdaman siyang saya nang maging komportable ang dalaga. Agoy, ang apo ko! Inday! Umaalingaw-ngaw ang lola ni Anya sa loob ng hospital. Nagawa siyang maiuwi ni Atlas at ng kaibigan nito. Ayon sa kaibigan ni Atlas, ay pinasan daw siya ng binata mula sa itaas hanggang sa makababa. Tulog pa kasi siya at hindi na ito nag-abalang siya gisingin. Naramdaman na lamang niya na nakapasan siya dito noong makababa na sila sa bundok at dadalhin na siya sa hospital. Lola, buhay pa naman po ako. Tumahan na po kayo. Paano kapag nawala ka? Paano na ang mga pangarap ko para sa iyo? Napakabata mo pa, Inday. Sa susunod kasi ay mag-iingat ka. Lola, masamang damo ko, diba? Magsasalita pa sana ang lola niya nang umiksya na naman ang kaibigan niyang si Luming. Inday! Kaibigan ko, anong nangyari sa'yo? Umiiyak din ito nang siya'y lapitan. Pag nawala ka, mawawala din ako. Hinampas ito ng kanyang lola. Mas OA ka pa sa lola. Sorry, Lola. Masaya ako naligtas ka. Balita ko nag-ala Prince Charming yung lalaki na kinaiinisan mo ah. Grabe ang lakas pala niya. Binuhat ka mula sa itaas pababa. Bet na bet ko siya para sa'yo. Tumigil ka, Luming. Hindi ko siya magiging nobyo dahil lang niligtas niya ako. Nabawasan ang inis ko sa kanya at tingin ko, pwede naman kaming maging magkaibigan. Pero magkarelasyon, hindi pa ako nasisiraan ng bait.
Ako din naman. Hindi na namalaya ni Anya na nakapasok na rin pala ito. Hindi ko nasabi na kasunod ko pala siya. Sinamaan niya ng tingin ng kaibigang si Luming. Lumabas na muna ang mga ito maging ang lola niya dahil ipagluluto daw sila nito para mamayang gabi. Makakalabas din naman kasi siya, kailangan lamang niyang masuri. Bakit private pala ang kwarto ko? Wala kaming pambayad dito. Napaiwas pa siya ng tingin. Hindi mo na kailangan pang alalahanin yon. Dapat kang magpagaling para makabawi ka sa amin. Babawi ako oras na makarecover lang ako. Saglit lang to, malayo naman to sa bituka. Hindi naman ako mamamatay sa tinamukong sugat. Kaya pala humahagulgol ka na sa takot. Pangit mong umiyak. Natatawang sabi pa ni Atlas. Natakot lang ako. Sino bang hindi pag nasa bingit na ng kamatayan? Hindi naman ako palaging matapang, no? Pero salamat talaga, Dodong. Gagawin din yun ng iba kaya wag ka nang magpasalamat. Hinawakan niya ang kamay nito. Salamat kasi may nasandalan ako. May taong nasa tabi ko buong gabi para palakasin ang loob ko. Nawala yung takot ko dahil sa'yo. Nakakatawa man para sa itong sasabihin ko. Pero naging komportable talaga akong kasama ka kagabi. Wala akong naramdamang inis basta ang gaan lang. Ito ang mahabang paliwanag niya kay Atlas bago binitiwan ng kamay nito. Hindi niya ito matitigan sa mata kasi talo siya. Naibaba niya na ang pride niya. Nawala na ang tigas ng kanyang damdamin. Hindi na ako naiinis sa'yo. Yun lang ang ibig kong sabihin. Dagdag niya pa rito. Tumayo na ito bago nagsalita. Wala naman akong ibang iniisip. Baka ikaw ang nag-iisip ng iba. Tulad ng ano? Wala akong ibang iniisip. Nililinaw ko lang. Now we're clear. Mauna na muna ako. Paalam nito bago lumabas na. Napahawak si Atlas sa pader dahil biglang nanlambot ang kanyang tuhod. Para siyang nakuryente nang hawakan ni Inday ang kamay niya. Bakit niya naramdaman ito? May problema ba sa pakiramdam niya? May sakit ba siya? Parang hinigop ni Inday ang lakas niya. Lalo pa nang magpaliwanag ito tungkol sa nararamdaman nito kagabi habang siya'y kasama. Parang may nabuhay sa kaloob-looban ni Atlas. Sir, ayos ka lang? Nahihilo ka po ba? Tanong ng nurse nang napansin siyang nakahawak pa rin sa pader. Parang may mali sa tibok ng puso ko. Masyado itong mabilis. Sir, maupo po muna kayo, tatawag ako ng... Pinigil niya ang nurse. Hindi na. Magiging maayos din ako. I just need a minute. Sagot niya sa nurse. Tumango naman ito't nagpatuloy na sa dapat nitong puntahan. Ilang sandali pa, tumayo na siya at dumiretso na palabas. Sumakay siya sa kotse niya pauwi sa bahay nila Inday. Inabutan niya ang lola nitong abala sa pagluluto habang ang kaibigan niya abala na rin sa pagkukwento sa magulang niya nang nangyari sa kanila. Ubod talaga ng daldal. Pinasa nito ang cellphone sa kanya. San, bakit hindi ka na umuwi? Ayoko nakakabalita na hindi magandang nangyayari sa'yo. Labis ang pag-aalala ng kanyang ina. Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan na napaiwas na lamang. Ma'am, walang nangyari sa akin. Ayos lang ako. Hindi mo kailangang mag-alala. Sayang naman kung hindi ko tatapusin ang bakasyon na to. Uuwi din ako. Don't worry about me. Pero ang daddy mo ay nag-aalala rin. Si Chloe nga pala galing dito. Sabi ko ay nasa bakasyon ka. Saglit na natigilan si Atlas. Sinabi mo ba sa kanyang location ko, Mami? Oo, kasi nakakaawa naman siya, nak. Gustong gusto ka pa rin ni Chloe. Nakiusap siya sa akin at ang sabi niya, gusto kanyang makausap. Hindi mo na ba talaga siya? Pinutol niya ang sinasabi ng kanyang ina. Matagal na po kaming hiwalay. Hindi na maibabalik ang nakaraan, Mami. Masaya ako maging single at mag-focus sa company. Gusto ko lang naman ay may babaeng mag-aalaga sa iyo at magmamahal bago pa man kami mawala ng daddy mo. Hindi na kami bumabata, anak ko. Sorry pero hindi si Chloe ang babaeng tinutukoy mo, Mami. Binaba ni Atlas ang tawag. Sobra ka naman. Gusto lang naman ni tita na may makasama ka dahil hindi ka na bumabata. Sabat ng kaibigan niya bago kinuha ang cellphone. I got that, pero hindi si Chloe. Siya ang umalis kaya wala na siyang babalikan pa. Baka naman may iba ka nang nagugustuhan. Bakit mas problema mo pa ang love life ko imbis sa love life mo? Ikaw ba kailan ka magkaka-HIV? Ang sama mo naman.
Lahat kasi pinapatos mo. Saad pa niya bago ito inirapan. Inaasahan na ni Atlas ang pagdating ni Chloe. Hindi niya na ito mapipigilan pa. Nasabi na ng ina niya ang kanilang lokasyon. Napabuntong hininga na lamang siya bago na upo. Sa mga nangyayari, parang gusto na lang niyang umuwi. Imbis kasi na mag-enjoy, sakit lang ng ulo ang kanyang inabot. Nakauwi na si Inday. Maayos na daw ito at parang wala lang tinamo na sugat. O mayabang lang talaga ito. Dapat kang kumain ng marami. Sabay-sabay silang nagdi-dinner. Ikaw din, Atlas. Salamat sa pagliligtas mo sa apo ko. Sa susunod na pagbabakasyon ninyo dito ay libre na. Yun ay kung dito pa ulit kayo magbabakasyon ng kaibigan mo. Saad ni Lola Carmen. Sinagot naman niya ang matanda. Hindi na ho kailangan. At bakit naman po kami hindi makakabalik dito? Mas maganda magbakasyon dito. Sadyang may mga bagay na hindi natin mapipigilan. Gaya na lang ng aksidente. Paliwanag niya dito. Natuwa naman si Lola Carmen habang si Inday nakatitig pala sa kanya. Napaiwas lang ito nang makipagtitigan din siya. Nga pala, Lola Carmen, may darating kaming bisita. Biglaan lang ho eh. May bakanting mahihigaan pa po ba? Hindi na nakatiis ang kaibigan niya at ito na ang nagbanggit sa matanda. Maaari naman sa silid ni Inday, siya ay tatabi na lamang sa akin. Nakakahiya naman ho. Ipapayo ko na lang na kumuha siya ng ibang mauupahan na silid. Sagot ni Atlas. Ayos lang sa akin. Sumabat na si Inday. Marahil ay nahihiya ito kaya hindi makatanggi. Ikaw ang bahala. Sagot niya na lamang. Sa totoo lang, nais niyang sa iba na lang si Chloe. Dahil ayaw niyang makita pa ng mga ito ang kakulitan nito sa kanya. Nakakahiya naman kung sa bahay pa sila nang maglola sila magtalo. Magandang gabi ho. Yari na sila sa dinner at prenting nagpapahinga sa sala nang biglang may dumating na bisita. Inday, Lola Carmen. Malakas ang boses ni Luming at diretso lang ito pagtapos silang itian. Sunod ka sa akin, baka nasa kusina sila. Ito pala, mga bakasyonista sila. Pakilala pa ni Luming sa kanila sa lalaki. Magandang gabi. Bati muli nito. Sila namang magkaibigan ay tumango na lamang. Anak nga pala siya ni Kapitan. Pahabol pa nito. Ngunit bago pa makahakbang ang mga ito, lumabas na si Inday galing sa kusina. Oh, Steven, napadalaw ka. Gulat man, masaya naman ang reaksyon nito. Nakikita ito mismo ni Atlas. Nakamasid lang silang magkaibigan nang maupuri ng mga ito. Si Steven pala, pakilala nito sa kanila. Pinakilala ko na siya sa kanila. Inday nga pala, may dala si Steven na prutas para sa'yo pero ang sarap kasi, kaya kumain ako ng konti lang naman. Gaya ni Inday, may topak din pala ang kaibigan nito. Big time din pala si Inday no, biruin mo tropa niya anak ng kapitan nila. Tsaka tignan mo yung lalaki, tingin pa lang alam mo nang interesado siya kay Inday. Bulong sa kanya ng kaibigan. Pwede bang manahimik ka? Para kang bubuyog na bubulong-bulong. Napasimangot naman ito bago nagpaalam na sa labas na muna. Si Luming naman ay umalis din. Parang may gusto ito sa kanyang kaibigan. Ngunit wala naman siyang pakailam, kaya siya ay nanatili lang na nakaupo. Sinubukan na lang niyang i-focus ang sarili sa kanyang cellphone. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo mo ha? Delikado sa bundok, kahit sa ulo mo na to. Babae ka kaya dapat hindi ka nagyabang. Sermon ang inabot ni Anya sa kaibigang si Steven. Oo na pero aksidente naman yun. Tsaka ayos na ako. Si Dodong ang tumulong sa akin. Napasulyap si Atlas sa kanila nang marinig ang palayaw. Si Steven naman ay napabuntong hininga bago hinawakan ng kamay niya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag napahamak ka ulit. Natawa naman si Inday. At bakit naman? Wala ka namang kasalanan sa nangyari sa akin. Hindi mo naman alam na umakyat ako ng bundok. Napansin niyang nakatingin sa kanila si Atlas. Sa kamay ni Steven na nakahawak pa rin sa kanya. Siya na ang kumalas nito. Hinaplos naman ni Steven ang buhok niya bago ito ginulo. Pasaway ka talaga. Pasensya ka na pala tungkol kila Emma. Ayoko lang na palagi kang nasasangkot sa mga yun. Malakas pala talaga pakiramdam ni Steven na naiinis siya ng araw na yun. Sisikapin kong sundin ang payo mo, Steven. Sagot na lang niya upang hindi na humaba pa ang usapan tungkol sa barakuda na iyon. Time for bed, Inday.
Sabi ni Lola Carmen, dapat maaga kang matulog. Bigla na lamang nagsalita si Atlas. Pinaaalala nito ang bili ng kanyang Lola Carmen. Steve, bawi na lang ako kapag magaling na talaga ako. Sa ngayon kailangan kong makabawi ng lakas. Paliwanag niya na nauunawaan naman ito. Ngunit bago umalis, muli nitong hinawakan ng kamay niya. Parang may nais sabihin si Steven pero nagdadalawang isip. Sa huli nagpaalam ito at lumabas na. Habang si Atlas naman, inalalayan siyang tumayo nang mapansin itong nahihirapan siya dahil sa sugat niya sa binti. Manhid ka ba? Bigla nitong tanong. Ha? Takang tanong niya dahil wala talaga siyang ideya. Never mind, pumasok ka na't magpahinga na. O baka gusto mong kargahin pa kita. Sige nga, kargahin mo nga ako, Dodong. Si Atlas naman ay walang imik siyang kinarga, bagay na talaga namang ikinagulat niya. Binibiro lang naman kita. Masama akong biruin, Inday. Sabi nito bago siya madahang inihiga. Sunod-sunod na napalunok si Inday sa sobrang tensyon na nararamdaman niya sa pagitan nila ni Atlas. Parang may nagsasabi sa kanya na halikan ito. Ngunit ang utak niya, todo ang pigil sa kanya. Dahil isa itong malaking... Hindi na natuloy ang iniisip ni Inday nang bigla na lamang siyang lapatan ni Atlas ng halik sa kanyang labi. Grabe, ang lakas ng kabog ng dibdib ni Inday. Halos parang aatakihin na siya sa puso sa sobrang lala ng tibok nito sa mga oras na to. Hindi niya inaasahan na ang unang halik niya ay nanakawin lamang ng isang bakasyonista na ubod ng sungit. Ngunit walang pagtutol na naramdaman si Inday. Para pang ang gusto niyang maulit. Nakatulala lamang siya nang basagi ni Atlas ang katahimikan. It was a misunderstanding. Akala ko inaakit mo ko. And I was tempted so nagawa kong... Sinubukan itong ipaliwanag sa kanya nang pigilan niya ito. Gusto ko ang ginawa mo. Baliw na nga yata ako. Hiyang-hiya pa si Inday nang sabihin niya ito bago siya nagtalukbong ng kumot. Sana umalis na ito. Hindi na siya makahinga ng maayos sa kakaibang nararamdaman niya. Para siyang sinusunog dahil ang init sa pakiramdam. Naramdaman niyang sumara na ang pinto niya kaya inalis na ni Inday ang kanyang talukbong. Napabuntong hininga siya bago naupo sa higaan. Buisit, nababaliw na ba ako? Ito ang naitanong ni Anya sa isipan niya habang binabalikan ng paglapat ni Atlas sa kanyang labi. Parang nanlalambot ang kanyang tuhod. Samantalang si Atlas naman napaupo sa panghihina. Wala pa naman siyang rayuma pero rumurupok ang tuhod niya kapag ganito ang eksena nila ni Inday. Para rin siyang kinapos ng hininga sa ginawa niya. Basta pumasok na lamang sa isip niya na halikan ng dalaga. Kusang lumapat ang labi niya anuman ang pigil niya sa sarili. Pag-ibig na ba to? Umiibig na ba siya? Sa nais na malaman ang sagot, agad niyang pinuntahan sa silid ang kaibigan niyang mahimbing ang tulog. Inalog-alog niya ito para lang magising. Problema mo ba? I need you. Desperadong sabi ni Atlas. Nanlaki naman ang mata nito sa gulat sa pag-aakalang iba ang ibig niyang sabihin. Bro, lalaki ako. Oo, may pangangailangan ka pero wag naman ako. Kaibigan mo ko. Kumalma ka. Inambahan niya ang kaibigan sa katarantaduhan nitong naiisip. Sa lahula ka, iba pala ang nasa isipan mo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nandito ako kasi may kailangan ako malaman mula sa'yo. Magaling kang magpayo, di ba? Hinalikan ko si Inday. Dam! Totoo, seryoso ka? Bakit? Nasiraan ka na ba ng bait? Sabi mo kasi hindi mangyayari yun kapag nasa katinuan ka. Sunod-sunod ang tanong ng kanyang kaibigan. Basta, parang may naramdaman na lang ako bigla. Hindi ko mapigilan. Puso ko ang may utos na halikan siya at wala akong pagsisisihan. Siya rin sabi niya gusto niya ang ginawa ko. Bro, magsisimula na ang laban, bakit umaatras ka pa? Para kang hindi lalaki niyan eh. Pagkakataon mo na yon, score na sana. Ang hina mo, pag ako yon, bakbaka na agad. Palibhasa, puro kakatarantaduhan. Masama ang tingin niya sa kaibigan. Puwera biro, sa tingin ko bro, pag-ibig na yan. Gusto mo siya at gusto ka niya so, bakit hindi pa ninyo gawing official? Ipagtapat mo ang pag-ibig mo at panigurado kung magtatapat din si Inday. Ayos ang tandem niyo ah. Si Inday at ang kanyang Dodong. Natatawa pa ang kanyang kaibigan. Pag-ibig agad? Sigurado ka?
Bakit naman ako maniniwala sa isang babaero? Tanong pa ni Atlas. Bakit ako ang nilapitan mo gayong alam mo kong babaero? Bro, babaero ko pero alam ko ang pag-ibig. Oras na hindi mo pa aminin yan at bumagal-bagal ka. Mauunahan ka ng Steven na yun. Sus, malaki ang lamang niya dahil matagal na siyang kilala ni Inday. Masyadong manhid si Inday para malaman niyang may gusto sa kanya si Steven. At magagaya lamang ako kay Steven oras na hindi ako umamin. Yun naman pala dapat kang umamin sa kanya, okay? Ito ang payo ng kaibigan niya bago siya itaboy dahil gusto na raw nitong matulog. Siya naman ay bumalik sa silid niya at kahit hindi pa makatulog dahil sa kakaisip sa nangyari, pinilit na lamang niyang pumikit. Dahil walang masyadong tulog, maaga siyang nagising. Ngunit paglabas niya sa silid, tumambad sa kanya si Chloe. Nakausap na pala ang kanyang kaibigan. Napangiti ito nang siya ay makita at agad na yumakap. I miss you Atlas. Malaki talaga pasasalamat ko sa mami mo na sinabi niya kung nasaan ka. Finally, makakausap na rin kita ng maayos. Napasulyap siya kay Inday na nakatingin pala sa kanila. Gising na rin pala ito. Nakuyom ni Atlas ang kamao niya. Sa ekspresyon kasi ni Inday ay alam niyang galit ito sa nasaksihan nito. Matapos nga naman ang namagitan sa kanila kagabi, biglang ganito ang mabubungaran. Pwede bang bumitaw ka, Chloe? Simple, ngunit may inis niyang utos. Gusto sana niyang puntahan si Inday, ngunit mabilis itong lumabas. Mariin siyang napapikit bago hinarap si Chloe. Umagang-umaga pero nasira mo na agad ang buong araw ko. Hindi kita kailangan dito. Hindi ka na dapat nagpumilit na pumunta pa. Matagal nang tapos ang relasyon natin, Chloe. Leave me alone. Bukas na bukas umalis ka na. Paglilinaw ni Atlas. Ganyan mo ba talaga ako kakausapin? Parang walang pinagsamaan Nandito ko para ayusin ang naging hiwalayan natin, Atlas. I'm so sorry, mali ako pero Atlas. Makakarinig ka lang ng mas masakit na salita kapag pinilit mo pa, Chloe. Sinusubukan kong pagpasensyahan ka dahil nahihiya ako sa may-ari ng bahay na ito. Kung dito ko pa ipapakita ang saloobin ko sa mga pinagsasasabi mo. Isa lang ang gusto kong itatak sa isipan mo, Chloe. Wala ka nang babalikan. May iba na ako napupusuan. Napaawang ang labi ni Chloe. Sa sinabi niya halatang nasasaktan ito. Gusto pa sana nitong magsalita, ngunit inawat na ito ng kaibigan niya at pinayuhan na pabayaan na lang siya. Siya naman ay hinanap si Inday. Nakita niya ito sa labas. Malalim ang iniisip dahil malayo ang tingin. Inday, hindi siya nito pinagpatuloy. Bakit hindi mo asikasuhin ang bisita ninyo? Si Lola na malengke siya at magluluto para sa inyo. Mauna na muna ako, may gagawin pa kami ni Luming. Paalam pa nito bago umalis na. Napabuntong hininga na lamang si Atlas. Maganda ang gabi nila pero pagsapit ng umaga para itong naging bangungot. Naiinis si Inday. Bakit yun ang bungad ng umaga sa kanya matapos ang nakakabaliw na naganap sa kanila kagabi? Kala niya kaibigan ng darating pero bakit parang may relasyon ng dalawa? Gusto niyang hablutin ang buhok ni Chloe. Pero sino ba siya? Sino ba siya sa buhay ni Atlas? Wala naman silang relasyon. Sus, umagang-umaga pero ganyan ang bungad mo. Sinong bumuwisit sa'yo ha? Si Dodong mo na naman. Natatawang tanong pa ni Luming. Hinirapan niya ito dahil hindi oras ng pagbibiro. May bisita sila at naiinis ako sa babaeng yun, lalo na kay Atlas. Pag-amin niya sa kaibigan. Napakunot naman ang noo ni Luming. Bakit, anong problema? Inaway ka? Ba't gagayon Hindi ba niya alam na may gerera kang kaibigan? Gusto sana nitong sumugod pero pinigilan niya si Luming. Hindi makakatulong ang balak mo. Baka mapahiya pa ako. Naupo ito sa tabi niya. Nagsiselos ka? Bakit? Jowa mo na ba si Dodong mo? May mga bagay, Luming, na hindi mo alam at mas mabuting wag mo na lamang alamin. Bakit naman ako magsiselos sa babaeng yun? Hindi ko lang inaasahan na nagsinungaling nga siya sa akin. Sino ba si Dodong mo? Umamin ka na nga kasi. Gusto mo na siya, no? Ilang araw ka ng ganyan, magmula lang nung magpunta kayo sa gubat. Bakit ginayuma ka niya? Sabi mo hindi mo siya magugustuhan. Ngayon kinakain mo ang sinasabi mo. Napailing-iling pa si Luming. Wala namang masama sa nararamdaman mo, pero wag mo namang itago. Sabihin mo na nagsiselos ka. Bakit ko sasabihin? Sa tingin mo, may gagawin siya para mawala ang selos ko. Wala nga kaming label.
Oo, hinalikan niya ako pero wala pa rin kasiguraduhan ang... Natigilan siya nang madulas siya mismo at malaman ni Luming ang namamagitan sa kanila. Hinalikan ka niya? Gumanti ka? Pumayag ka? Siraulo ka ba? Inalog-alog pa siya ni Luming. Hoy, totoo ba to? Grabe, hindi ako makapaniwala. Tinakpan na ni Anya ang bibig nito dahil baka marinig pa ng iba. Wala kaming relasyon. Walang label nga nila. Sa tingin mo may laban ako sa babaeng yun? Parang dati na silang close sa galaw pa lang ni Chloe. Nakita kong gustong-gusto nito si Atlas. Napabuntong hininga pa si Anya. Nahihiya akong umuwi sa bahay. Parang wala akong mukhang iyaharap. Sobrang kapal ko naman kasi na magyayabang sa babae at sasabihin gusto ko si Atlas at gusto rin niya ako. Luming, wala pang kasiguraduhan kung gusto nga talaga ako ni Atlas. Ito ang dahilan kaya nagdadalawang isip si Anya. Hindi pwede. Uuwi ka, sasalo ka sa pagkain, pero may plano para malaman na gusto ka rin talaga ni Dodong. Napakunot ang noo niya. Baka kalukuhan na naman yan. Ayoko na, Luming. Mananahimik na lang ako't magpapanggap na parang wala lang. Kaysa pumayag sa plano mong komplikado. Naduduwag ka wala pa nga. Hindi mo malalaman kapag hindi mo sinubukan. Sandali at tatawagan ko lamang si Steven. Ha? Bakit siya nasali sa... Hindi na siya nakapagsalita pa nang sumagot na si Steven sa tawag ni Luming. Steven, punta ka sa bahay nila Inday. Oo ngayon na, mag-almusal ka daw. Siyempre naman kasama ako. O sige na, kita-kits. Natawa pa si Luming. Nanlulumo si Inday sa mga ginagawa ni Luming. Chill ka lang kasi. Pag seselosin mo din si Dodong mo. Tapos pag sumabog sa selos yun, boom! Panigurado kong aamin na siya. Pero syempre sasabihin natin kay Steven ang plano. Papayag naman yun. Napailing siya bago ipinagdasal na lang na sana hindi sila mapahiya. Apo, nandyan ka na pala. Bakit kanina ka pa wala? Hindi mo na ako tinulungan sa paghahanda ng almusal. Si Atlas at ang kaibigan niya ang tumulong sa akin. Ito ang bungad ng kanyang lola Carmen nang abutan itong nag-aasikaso sa kusina. Nadaanan naman nila ni Luming sila Atlas sa sala. Ngunit diretso lang sila at halos hindi ito tinapunan ng tingin. Sorry Lola, pinuntahan ko kasi si Luming. Dito daw siya makikikain at pati po pala si Steven. Tinignan ng lola niya si Luming. Dito ka na kaya tumira? Gusto ho ba ninyo la? Sige po, mag-iimpake na ako mamaya. Inambahan nito ng kanyang lola. Agoy, ikaw na bata kay pasaway ka din eh. Tumulong ka dapat sa mga magulang mo. Palagi ka na lang nandito nakabuntot sa apo ko. Para kayong magkambal. Natawa na lamang si Luming at tumulong na magdala ng pagkain sa pagkainan. Maupo na at kumain. Utos niya sa lahat. Si Atlas ay katabi ni Chloe habang si Luming katabi ang kaibigan ni Atlas. At siya ay katabi si Steven. Sa gilid ni Steven ay ang kanyang lola Carmen. Panay ang tingin ni Atlas sa kanila ni Steven. Nakausap naman na ito ni Luming. Malay ba niya sa napagkasunduan ng dalawa? Basta sabi ni Luming ay ayos na daw ang lahat. Ito pa, masarap to. Binili ko sa paborito mong karinderya. Nilagyan ni Steven ang plato niya ng ulam na binili nito. La, ikaw din po. Baling nito sa kanyang lola Carmen. Napangiti naman siya bago nagpasalamat. Si Luming ay bigla na lang umiksena. Aroy, pwede na to lola. Bagay naman silang dalawa eh. Si Inday ang may karapatan na magdesisyon sa buhay niya. Basta ako masaya ako kahit sino ang mapusuan niya. Sagot ng kanyang lola Carmen. Napansin naman ni Anya ang nakatikom na kamao ni Atlas. Parang gusto nitong manuntok. Bakit Steven hindi mo ligawan si Inday? Tanong pa ni Luming. Plano ko na. Hindi pa ba obvious na gusto ko siya? Nagulat si Luming. Mas lalo naman siya. Atlas, ayos ka lang? Tanong ni Chloe kaya napatingin sila. Tumayo ito bago tumitig sa kanya. Pwede ba kitang makausap kahit sandali Inday? Hindi ba't nasa kalagitnaan ng pagkain? Hindi ba makakapaghintay ang gusto mong sabihin? Si Steven ang kumontra. This is fun. Narinig niyang sambit ng kaibigan ni Atlas. Hindi na makakapaghintay pa. At tungkol to sa aming dalawa kaya labas ka na anuman ang pag-uusapan namin. May namumuong tensyon sa pagitan ni Atlas at ni Steven. Bakit? Magkasintahan na ba kayo? Idaan niyo sa patas na laban kung nais ninyong makuha ang sagot ng apo ko. Igalang niyo ang pagkain at isantabi ang mga usapan na iyan.
Walang magawa ang dalawa kundi ang maupo. Napasulyap siya kay Chloe na masama ang tingin sa kanya. Ang pangit ng ideya mo. Inis na bulong ni Inday habang nakaupo sila. Galing ko, di ba? Ngayon, dalawa pa pala ang may gusto sa'yo. Grabe ka na. Bakit sobrang ganda mo? Maganda o malandi? Iba kasi ang dalawang yun. Baka na misinterpret ninyo. Since hindi naman ganoon kalawak ang knowledge ninyo. Mapang-insultong sabi ni Chloe na bigla na lamang sumulpot. Ba't lukarit tong babae na to ah? Naunahan siyang mag-react ni Lumeng. Gusto mo sapakan na lang oh. Ipapakita ko sa'yo na hindi man kasing lawak ng kaalaman mo ang kaalaman namin. Magaling naman kami sa pakikipagbardagulan. O sa tingin mo nakaka-proud yan? Maging pangalan mo disgusting na eh. Bakit pa nga ba ako nakikipagtalo sa mga kagaya mong mangmang? And you? Hinarap siya ni Chloe. Alam mo ang posisyon mo. Hindi mo kapantay si Atlas. At wag na wag mong gagawing gatasan si Atlas para sa sarili mong gusto. Natawa si Inday. Nilapitan niya si Chloe at matapang itong hinarap. Malakas ang loob mong magsalita kahit nandito ka sa poder namin. Oo, hindi kami gaya ninyo na nakapagtapos. Pero marunong kaming rumispeto sa kapwa namin, Chloe. Sinasabi ng kilos at pananalita mo na kahit anong talino mo, isang bagay ang hinding-hindi mo kayang matutuhan. Yun ay ang kagandahang asal na unang-unang natututunan sa bahay. Ipinapakita mo sa amin na kung ano ang bunga ay siya ring puno. Mayabang ka kahit tampas lupa ka lang naman. Pero bakit parang natatakot ka? Nakikita ko sa mga mata mong natatakot ka, Chloe. Mas lumapit pa siya sa dalaga. Sa susunod na insultuhin mo ulit kami, hindi na ako magpipigil sa gusto kong gawin sa'yo. Lubayan mo si Atlas. Inaayos ko ang relasyon namin. Ibinabalik ko ang dating relasyon namin kaya sana wag ka nang makisali. Mahal na mahal ko si Atlas. Gets ko na, Chloe. Natawa pa si Anya. Kaya pala ganyan ka katakot, no? Tingin mo madadaan mo ko sa sindak? Sobrang desperada mo. Pero sayang naman ang effort mo kasi wala akong balak na lubayan si Atlas. Parehas kami ng nararamdaman. Talaga ba? Ganyan ka kakati? May Steven ka na, gusto mo pang magpakamot sa ex ko. Mahiya ka naman. Sa bagay sabi mo nga kung ano ang puno ay siya ring bunga. Walang salitang binitiwan si Anya. Basta na lang niyang sinugod si Chloe. Sinubukan pa siyang pigilan ni Lumeng pero blanko ang kanyang isip. Sa lahat ng ayaw niya, idadawit ang kanyang mga magulang na matagal nang nananahimik. Hindi malandi ang kanyang mama. Ngunit si Chloe, kitang-kita ang kasamaan ng pag-uugali. Masahol pa ito sa mga taong walang pinag-aralan. Bitiwan mo ko! Buwisit ka! Sigaw ito ng sigaw habang winawagwag niya ang buhok nito. Hindi ako malandi. Hindi malandi ang mama ko. Sobra ka na sa pangiinsulto mo sa amin. Wala kang alam sa buhay namin. Sa pinapakita mong asal, pinatutunayan mong wala talagang itinurong mabuti sa iyo ang mga magulang mo. Inday, tama na. Narinig niya ang boses ng kanyang lola. Siya ang naunang mga insulto sa amin, lola. Itinayo nila Lumeng si Chloe. Habang siya, inalalayan ni Atlas. Si Steven naman ay nakaalalay sa kanyang lola Carmen dahil baka mapano ito dahil sa nasaksihan. Hindi pa rin tamang manakit, Inday. Pero pag sila ayos lang, sana nga binugbog na lang niya ako dahil mas masakit ang mga salitang binibitiwan niya, lola. Tumatagos sa puso. Para akong sinasaksak. Gustong gusto mo si Atlas pero bakit kailangan mong insultuhin kami? Bakit parang kasalanan ko? Luhaan si Anya. Yes, talagang kasalanan mong buwisit kang babae ka. Enough, Chloe. Galit na saway ni Atlas. Pasensya na, Lola Carmen, sa nangyari. Ngayon din ay aalis si Chloe. Tinuyo ni Atlas ang kanyang luha. I'm so sorry. Hinila niya si Chloe palabas. Nakakahiya ka. Idadamay mo pa kami sa katangahan mo. Galit na galit si Atlas. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Gusto kita at hindi pwedeng mapunta ka sa iba, Atlas. Sinabi ko sa iyo na gagawin ko ang lahat para maging maayos ang relasyon natin, di ba? Hibang ka na. Umalis ka na, tuwag na wag ka nang babalik dito at magpapakita pa sa akin kahit nasa Manila na ako. Oras na magpakita ka, pasensyahan na lang, Chloe. Matutuyo ang negosyo ng pamilya mo bilang ganti sa mga ginagawa mo. Ito ang banta ni Atlas. Sobra ka naman. Mahal lang naman kita. Malutong na napamura si Atlas. Iniwan mo ko, Chloe.
Ikaw ang sumira sa atin at hindi ako. Ngayong may iba na ako minamahal tsaka ka-e-eksena. Tumigil ka na, Chloe. Hindi ako magdadalawang isip na gawin ng banta ko. Pumasok sa loob si Atlas upang utusan ng kaibigan niya na ihatid na si Chloe sa sakayan. Inabutan naman niya si Steven na katabi si Inday. Pigil ni Atlas ang kanyang selos. Nakita mo ba ang ginawa ng babae mo? Ganyan ninyo tratuhin ng isang taong hindi nyo kapantay. Galit si Steven at sinalubong ang matalim niyang titig. Babae ko? Sigurado ka, Steven? Ganyan ka din ba kadesperado gaya ni Chloe? Hindi ko karelasyon si Chloe. Hindi na. Matagal na kaming tapos. Pero siya itong lapit ng lapit. Galit din ako sa ginawa niya. Sa tingin mo ikaw lang? Mas makakabuti yata kapag umalis na lang kayo eh. Bakit? Magkano ba? Sabihin mo't babayaran ko kung magkano ang binayad ninyo para lang makapag-stay dito. Pati ba kayo nag-aaway? Inis na tanong ni Lumeng. Steven, hindi mo dapat sinisisi kila Atlas ang lahat. Hindi naman nila kasalanan ang nangyari kundi kasalanan ni Chloe. Tumayo na si Inday at wala itong kibo. Inday, sabay pa sila ni Steven. Steven, umuwi ka na. Salamat sa tulong mo. Pasensya na nadawit ka pa sa ideya ni Lumeng. Gusto ko rin naman. Walang kasinungalingan sa mga sinabi ko. Tahimik lang si Atlas. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan, Steven. Umalis na ito, ngunit matalim pa rin ang tingin nito sa kanya. Inday, umalis na siya. Hindi na siya ulit makakapanggulo. Bakit ako? Bakit ang mababang uri na gaya ko ang gusto mo? Bakit ba minamaliit mo ang sarili mo? Bakit masama ba na ikaw ang gusto ko? Bawal ba? Dapat ba? Pilitin ko ang puso ko na iba na lang ang mahalin dahil lang sa hindi ka mayaman. Kapag binaba mo ang sarili mo, mas ibababa ko ang sarili ko. Mahal kita, Inday. Payag na ako maging dodong mo habang buhay. Grabe ang kilig ni Lumeng habang pinagmamasdan silang dalawa. Iyakap siya ni Atlas at gumanti din naman siya ng yakap habang lumuluha. Grabehan ang ganap. Wika pa nito habang napapapalakpak. Pwedeng umalis ka muna. Moment kasi namin to eh. Utos ni Anya na sinunod naman ito habang natatawa. Sorry talaga. Bulong ni Atlas sa kanya bago sila kumalas sa yakap. Hindi naman ako galit sa'yo. Sumama lang ang loob ko. Nagsiselos kasi ako kay Chloe. Pasensya na rin kasi sobra na yata ang naging reaksyon ko kanina. Nauunawaan naming lahat. Wala kang dapat ihingi ng tawad, lalong-lalo na hindi sa akin. Naalala ni Anya ang kanyang lola Carmen. Nais niyang makausap ito upang mapaliwanagan. Gusto rin niyang aminin ang relasyon nila ni Atlas. Tumungo siya sa silid nito at nakita niya ang lola niya na malalim ang iniisip. Lola? Tawag ni Anya. Lumingon naman ito sa kanya. Nakaalis na ba si Chloe? Opo, sapilitan kanina dahil ayaw nitong umalis. Pero napauwi na rin naman po si Chloe. Hindi alam ni Anya kung paano ba siya magsisimula na ipaliwanag dito. Nakita niyang hindi mapakali ang lola niya dahil sa paglikot ng kamay nito. Walang sabi niyang kinuha ang dalawa nitong kamay bago napabuntong hininga. Sorry Lola, kung sobra na ako kanina. Hindi ko lang napigilan ang galit ko sa mga naging pangiinsulto niya. Lalo pat nadamay sina Mama at Papa. Proud ako, Iha. Nakita kong kaya mong ipagtanggol ang sarili mo kahit wala ako. Ngayon ay hindi na ako masyadong nangangamba. Lola naman, gusto ko lang na maging handa ka, Apo. At sana, Iha, ibigay na sa iyo ang tamang tao na makakasama mo sa hirap man o ginhawa. Lola, ibinigay na po sa akin. Nakakahiyaman pong aminin pero si Atlas Pula, siya po ang tinutukoy ko. Binabawi ko na po ang lahat ng sinabi ko tungkol sa kanya. Mahal ko po si Atlas at mahal rin naman po niya ako. Nagulat ito at napatanong, hindi ba si Steven? Akala ko'y si Steven ang pipiliin mo. Hindi ako makapaniwalang si Atlas pala. Plano ko pong kausapin ng maayos si Steven para na rin po malinaw. Ngunit Lola, hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa kanya eh. Dapat lang na makausap mo siya, Inday. Dapat mong ipaliwanag sa kanya na hanggang kaibigan lang ang kaya mong ibigay upang hindi naman umasa si Steven. Nasisiguro ko naman na igagalang niya ang desisyon mo. Matapos magtapat sa Lola Carmen niya,
Sabay na silang lumabas nito sa silid. Sa labas ay prenting nakaupo ang magkaibigan habang si Luming ay nanonood ng TV. Lukaret talaga si Luming. Nagawa pa nitong manood ng TV habang ang dalawang magkaibigan ay tahimik lamang. Napatayo si Luming at lumapit sa kanyang lola. La, itong best friend ko umiibig na. Chika nito sa kanyang lola. Nasabi na ni Inday sa akin. Ikaw dakilang chismosa ka talaga. Naiiling pa ang Lola Carmen niya habang siya naman ay natatawa ng lihim. Naku Lola, kung hindi dahil sa akin, walang love life ang apo mong yan. Pagmamalaki pa ni Luming. Ingay mo. Saway ni Anya dahil dinadaldal na naman siya nito. Nilayo na ng kaibigan ni Atlas si Luming upang mawala na ang maingay. Natawa na lamang sila dahil kahit hila-hila na ito, ubod pa rin ng daldal. Nga pala Atlas, anong plano mo? Hindi ba't sa linggo na ang balik ninyo sa Maynila? Paano ang relasyon mo sa apo ko? Hindi lahat ng LDR ay tumatagal. Ito rin ang inisip ni Anya buhat pa kanina. Pumasok na sa isipan niyang kailangang umuwi nila Atlas. Paano ang relasyon nila na ngayon palang naging maayos? Babalik din ho ako agad pagkatapos kong makausap ang aking magulang. Gusto ko pong personal na ipaalam sa kanila na may karelasyon na ako at handa na ho akong lumagay sa tahimik. Hindi ko pumamadaliin si Inday sa kasal, pero gusto kong manirahan na dito kasama niya. Ito ang paliwanag niya kay Lola Carmen. Sigurado ka na ba iho? Iba ang Manila dito sa lugar namin. Hindi mo nakasanayan dito. Sigurado na ho. Tumango naman ito't nagpaalam na sa silid na muna dahil nais niyang makapagpahinga. Si Inday ay namamangha sa mga sinabi ni Atlas. Pero hindi naman ito kailangang isakripisyo ang mga dapat nitong gawin para lang sa kanya. Sigurado ka na? Ayos lang naman ako dito. Sa tingin ko naman gagana ang LDR. Shh! Dito ako sa tabi mo. Mananatili ako sa tabi mo, Inday. Sabi ko sa iyo ako na si Dodong mo panghabang buhay, di ba? Nakakatawa man pero kinikilig ako kapag sinasabi mo yan. Umuwi si Atlas upang makausap ang kanyang mga magulang. Nagulat pa nga ito sa biglaang uwi niya dahil napaaga ito. Nabalitaan na rin daw ng magulang niya ang nangyari sa kanila ni Chloe na pinalayas niya ito. Pero bakit mo naman pinalayas si Chloe? Gusto lang naman niyang. Hindi na pinatuloy ni Atlas ang ina niya sa itatanong nito. Nandito ako para ipaliwanag sa inyo ni Daddy ang lahat. Handa na po akong lumagay sa tahimik, Mami. Nahanap ko na po ang tamang tao na makakasama ko sa hirap at ginhawa. Really? Bakit parang biglaan naman yata anak? Sigurado ka na ba sa babaeng yun? Sure na sure, Mami. Siya lang ang babaeng nais kong pakasalan. Nais kong sumama kayo sa akin upang maipakilala ko siya sa inyo at makilala rin ninyo ang kanyang Lola Carmen. Sa amin naman ay walang problema anak. Ang ama niya ang sumabat. Masaya ako at sa tingin ko, masaya din ang mami mo na bigla lamang. Oo naman, masaya ako anak. Hindi ko lang inasahan na uuwi ka para abisuhan kami. Ngunit ginagalang at tinatanggap namin ang desisyon mo. Pasensya ka na, ipinilit ko si Chloe sa'yo. Ngayon ay nauunawaan ko na anak. Sa wakas ay may magiging manugang na ako. Ito lang naman ang hinihintay ko dahil hindi ka na bumabata. Nais kong lumagay ka na sa tahimik at bigyan kami ng maraming apo. Natawa na lamang si Atlas dahil nagawa pa itong masingit ng ina niya. 2 araw na ang nakakalipas simula nang umalis si Atlas. Hindi na mapakali ang puso ni Anya sa takot na baka nalimot na siya nito. Sino ba naman siya, di ba? Segundo o minuto maaaring magbago ang desisyon o isip ng isang tao. Balisa ka ba dahil kay Atlas? Napasulyap si Anya sa kanyang Lola Carmen. Natatakot at nag-aalala lang ho, Lola. Ngunit wala naman ako magagawa. Kung tutulang magulang niya sa amin, igagalang ko ang desisyon nila kahit pa masakit. Hindi lang naman din ako ang babae sa mundo. At hindi pa kami nakatali sa isa't isa ni Atlas kaya maaari pang magbago ang desisyon niya. Natawa ang kanyang lola. Mahal na mahal mo lang siya, kaya ganyan kang mag-isip. Ngunit iha, nasisiguro ko sa iyo na babalik siya. Mahal na mahal ka ni Atlas. Hindi mo na itatanong, ganyan din ako sa lolo mo. Ubod pa ako ng silosa na sa kalaunan. Naintindihan ko na ang pag-ibig ay hindi dapat nagbibigay sa iyo ng alalahanin o sama ng loob. Dapat ay kapayapaan, pagtitiwala.
Ito ang payo ng kanyang lola Carmen. Tama ka lola, dapat ako magtiwala sa kanya. Pinangahawakan ko po ang sinabi niyang babalik siya. Sang-ayon niya bago iwinaksi sa isipan niya ang mga isipin. Iha, si Steven ba ay nakausap mo na? Nawala ito sa isipan ni Anya dahil focus siya sa pag-alis ni Atlas. Mamaya lang ho lola, pupunta ako para kausapin siya. Nawala po kasi sa isip ko. Ayoko lang na masira ang pagiging magkaibigan ninyo ni Steven. Naiintindihan naman niya ang sinasabi ng kanyang lola Carmen. Matagal din silang naging magkaibigan ni Steven. Siya rin naman ay ayaw niyang mabaliwala na lang ito. Matapos lang nilang mag-usap, nagpaalam siyang lalabas muna. Alam naman niya ang tambayan ni Steven, kaya hindi niya na kailangan pang itanong ang binata. Inabutan niya ito sa dalampasigan. Nakatanaw lang ito sa palubog na araw. Steven, sambit niya sa pangalan nito. May ngiti naman ito nang harapin siya. Ngayon na lang ulit kita nakita. Abala ka yata? Tanong nito sa kanya. Hindi naman masyado. Umalis kasi si Atlas. Na-focus ang isip ko sa paghihintay sa kanya. Pasensya ka na, nawala sa isip kong kausapin ka. Walang problema, Inday. Steven, alam kong hindi kita nakausap ng maayos tungkol sa nararamdaman mo. Ngunit ngayon, nais kong pag-usapan na to. Mahal kita bilang kaibigan ni Steven. Yun lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Inirerespeto ko ang nararamdaman mo, pero hindi ko talaga kayang higitan pa ang pagtingin ko sa'yo. Steven, si Atlas ang napupusuan ko at pinag-aalayan ko ng puso. Siya lang ang lalaking nakikita kong pakakasalan ko. Sana nauunawaan mo ko. Niyakap siya ni Steven. Oo naman, bilang kaibigan mo nauunawaan kita. Ngunit bilang nagmamahal sa'yo, sobrang hirap tanggapin. Ngunit kailangan kong umusad. Sana hindi masira ang pagiging magkaibigan natin, Inday. Oo naman, hindi ako makakapayag na masira ang pagiging magkaibigan natin. Sa wakas ay nakapagpaliwanag na siya kay Steve. Habang pauwi na sila ni Steve ay nakasalubong nila ang grupo nila Barracuda. Balita namin yayamanin ka na. Natatawa nitong tanong. Nagsisimula ka na naman, Emma. Saway ni Steven. Ngunit kaya namang ipagtanggol ni Anya ang sarili niya kaya sinaway niya si Steven. Emma, hindi ka pa rin ba sawa? Imbis na buhay ng iba nga tupagin mo, buhay mo na lang. Hindi ka aasenso kapag ganyan kang mag-isip sa kapwa mo. Matapang ka na talaga. Ganyan ba talaga pag nakakataas na dahil sa mayaman niyang nobyo? Inirapan pa siya nito. Hayok na hayok tiyahin mo sa nalaman niya. Ayun, pinuntahan ng lola Carmen mo. Nagpantigang tenga ni Anya sa nalaman niya kay Barracuda. Agad siyang umuwi sa bahay nila at doon nga inabutan niya ang tiyahin niyang kinukulit ang kanyang lola Carmen. Bakit ho nandito kayo? Matapang niyang tanong. Lola Carmen, ayos ka lang po ba? Tanong pa niya nang makalapit sa matanda. Ayos lang ako, apo. Pabayaan mo na ang tiya mo. Aalis na rin naman siya. Bakit ako aalis? Mayabang ang apo mo, porket nakakaangat na sa buhay dahil sa mayaman niyang nobyo. Hoy, para sabihin ko sa'yo, kadugo mo pa rin kami kaya may obligasyon ka na isama kami sa pag-angat mo. Hindi makapaniwala si Inday sa kapal ng muka ng kanyang tiyahin. Makapal na pala talaga mukha mo, no? Simula nang palayasin mo kami at talikuran bilang kadugo mo, kinalimutan ko na rin na kamag-anak pa kita. Sarili mo ngang ina pinabayaan mo. Wala kang mahihita sa amin ni Lola. At bakit ba big deal sa inyo na may nobyo kung taga Manila? At ano, isasama ka sa pag-angat ko? Manigas ka. Namuhay kami ni Lola na kaming dalawa lang. Bastos kang bata ka. Sige, subukan mo lang, sobra ka na ya. Tahimik na ang buhay namin, huwag ka nang manggulo. Simula nang itapon mo ko kasama ang apo ko, tinapon na rin kita bilang anak ko. Nakakasuklam na pinalaki pa kita. Ganyan lang naman ang magiging ugali mo. Wala kang utang na loob. Galit na galit ang kanyang lola Carmen. Tumigil na ho kayo sa panggugulo sa amin. Masaya na po kami ni Lola sa buhay namin. Wala na kaming ibang kinakapitan kundi ang isa't isa. Pakiusap, umalis ka na. Nagawa mong tiisin si Lola. Sana kahit si Lola lang kinupkup mo pero hindi. Dahil pati siya, tinalikuran mo. Ngayong maayos na ang buhay namin tsaka mo kami maaalala. Galit na umalis ito't hindi na sila nilingon pa. Niyakap ni Anya ang lola niya na napahagulgol sa sobrang sama ng loob. Bakit may mga anak na natitiis sa mga magulang? Ngunit ang isang magulang hindi matiis ang anak.
Para kay Anya, ang magulang na natitiis ang anak, hindi matatawag na magulang. At ang anak na tinalikuran ng ina ay walang utang na loob. Mauunawaan pa sana niya kung naging masama ang Lola Carmen niya. Ngunit napakabait nito. Lahat ay ginawa nito kahit na mahirap ang buhay. Ngunit ang resulta sa pagmamahal ng Lola Carmen niya ay ito lang. Nadudurog ang puso ni Anya para sa kanyang Lola Carmen. Hindi kita iiwan, Lola. Hindi kita pababayaan. At isasama kita saan man ako mapunta. Ito ang pangako niya sa tumatangis na matanda. Ikatlong araw ay dumating si Atlas kasama ang magulang. Nagulat pa nga sila ni Luming dahil abala sila sa labas sa paglilinis dahil sa dinamo ang kanilang bakuran. Ngunit agad silang napatayo nang matanaw ang sasakyan ni Atlas. Dali-dali siyang pumasok sa loob upang maghugas at magpalit ng damit dahil pawisan na ang suot niya. Si Luming na ang naiwan upang sumalubong sa mga ito. Inabisuhan naman niya ang kanyang Lola Carmen na narito na ang nobyo kasama ang mga magulang. Ikalma mo ang sarili mo, apo. Wika ng lola niya dahil napansin nito ang panginginig ng kamay niya. Napatango naman siya bago nagtungo sa sala. Niyakap naman siya ni Atlas. Miss na miss kita. Miss na din kita, dodong ko. Ipinakilala siya nito sa magulang nito. Ito nga pala ang mami at daddy ko. Nais nilang makilala ka at ang Lola Carmen. Magandang umaga ho. Nahihiyang bati ni Anya. Si Lola po'y abala sa kusina sa pagluluto ng pananghalian natin. Hindi sana nag-abala pa, ngunit maraming salamat sa maluwag na pagtanggap sa amin, iha. Wika ng ina nito bago siya niyakap. Masaya ako nakilala na kita. Napakarami na ikwento ni Atlas tungkol sa'yo. Mas lalong nakaramdam ng hiya si Anya. Maraming salamat din po na tinanggap ninyo ko kahit na ganito lang po ang buhay namin. Oh, iha, what's wrong with this? Hindi dapat ikahiya ang sitwasyon mo. Sa totoo lang, bilib ako sa iyo dahil sa napakasipag mo. Simple, ngunit napakaganda at napakabuti ng kalooban. Hindi na ako magtataka kung bakit napaibig mo ang anak ko. Nawala ang kaba ni Anya dahil iba pala sa inaasahan niya ang magulang ni Atlas. Sa pagkainan ay salo-salo sila. Si Luming ay walang paglagyan ng saya habang pinagmamasdan sila ni Atlas. Nagagalak akong nakapunta ho kayo dito sa amin. Pasensya na dahil ganito ang ayos ng bahay. Hindi ho kasi namin inaasahan ng bigla ang pagdating nyo kaya hindi kami nakapag-ayos. Lola ni Anya ang nagsalita. Naku, hindi ho dapat kayo mahiya. Dapat ngay kami dahil itong anak ko. Hindi pala nag-abiso na parating na kami. Pasensya na at mukhang nakaistorbo pa kami. Hindi ho istorbo ang pagpunta ninyo. Si Anya na ang sumagot. Maiba ko ang usapan. Paano pala iha kapag ikakasal na kayo ni Atlas? Mananatili ba kayo rito o handa kang sumama sa Manila para doon mamuhay? Napasulyap si Anya sa kanyang Lola Carmen. Ngunit bago pa siya makasagot, si Atlas na ang sumagot. Mananatili kami dito, Dad. Hindi ba mas maganda na sa Manila na kayo? Doon ay malapit na sa mall, hospital at sa iba pang kailangan ninyo. Para sa akin naman ay mas maganda nga yun. Sang-ayon ng kanyang Lola Carmen. Pero paano na ang bahay nila dito? Isasama niya ang kanyang lola. Makakapag-adjust ba ito? Ayaw niyang malumbay ito. Sana ay pag-isipan ninyo. Gayong payag naman pala ang Lola Carmen mo. Tumango siya. Natapos ang lunch at nagpaalam na rin ang magulang ni Atlas dahil may mga naiwan pa itong trabaho sa Manila. Inaasahan ng mga ito na susunod sila. Bagay na nakakapagpagulo sa isipan niya dahil baka napilitan lamang ang lola niyang sumang-ayon. Ano man ang desisyon mo ay desisyon ko na rin. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Bulong pa ni Atlas bago siya nagtungo sa silid ng kanyang Lola Carmen upang ito'y makausap. Lola, ayan ka na naman. Bakit ba palagi mo kong inaalala? Hangad ko ay kakasaya mo at ang ikabubuti mo. Wala akong tutulapo sa anumang maging desisyon ninyo. Pero Lola, hindi kita iwanan dito. Hindi ako papayag na manatili kang mag-isa dito tapos ano, babalik si Tia dito at guguluhin ka lamang. Sino bang nagsabi na magpapaiwan ako? Sasama ako sa iyo, apo. Ayos lang ako. Makakapag-adjust ako sa Manila. Napakabait ng magiging biyanan mo. Kampante na ang puso ko. Talaga ho? Sa galak ay niyakap ni Anya ang kanyang lola.
Lola, hindi ka napipilitan. Hindi apo, hindi. Sagot pa nito, kaya naman napaluhan na si Anya. Sana'y wag ka nang magdalawang isip, apo ko. Walang problema sa pagpapakasal agad. Hindi iyan nasusukat sa tagal, basta ang mahalaga ay mahal ninyo ang isa't isa. Maraming salamat po, Lola. Sambit niya habang lumuluha. Sa Atlas naman, hinihintay ang nobya niya na kinakausap ang lola nito. Handang bitiwan ni Atlas ang lahat para sa dalaga, makasama lang niya ito. Tapos na ang pag-uusap ninyo? Agad niyang tanong nang lumabas ito. Lumuluha itong tumango. Shh, it's fine. Whatever it is, mananatili ako sa tabi mo. Saad pa niya nang yakapin ito. Sasama kami ni Lola sa Manila. Nais niyang doon tayo magsimula at bumuo ng masayang pamilya. Siya lang naman ang inaalala ko pero ngayong sa kanya na mismo galing. Kampante na ako, Atlas. Hindi ba siya napipilitan lang? Paninigurado ni Atlas. Umiling si Inday. Pakakasal ako sa iyo, Atlas. Wala akong pakailam kahit na mabilis sa mga pangyayari. Hindi ka naman magbabago, diba? Hindi mo naman kami pababayaan, diba? Grabe ang sayang nararamdaman ni Atlas sa mga oras na ito nang banggitin ni Inday ang kasal. Oo naman, Inday ko. Hindi ko kayo pababayaan ni Lola Carmen at hindi ako magbabago. Mananatiling ako ang dodong mo hanggang sa huling hininga ko. Ito ang pangako niya sa kanyang nobya. Tulong na silang nag-impake. Ito naman ay nakapagpaalam na sa kaibigan nitong si Luming at sa kaibigan nitong si Steven. Bumiyahe na sila kinabukasan at pagdating sa bahay niya ay agad silang pinuntahan ng kanyang ina na natutuwa sa paglipat nila sa Manila. Gusto pa nga nito na magpa-party, ngunit nagsuggest na lamang sila ni Anya na magsalo-salo na lamang para sa dinner mamaya bilang pa-welcome sa maglola. Matatali ka na talaga. Bro, wala nang atrasan to, sure na. Tanong ng kaibigan niyang sumugod rin sa bahay niya nang malaman na naiuwi niya na ang maglola. Bakit sa tingin mo aatras ako? Kahit igapos ako hindi ako manlalaban. Mahal ko siya. Sagot niya na tinawanan naman ito. Ibang klase ang tama mo sa kanya. Ngayon lang kita nakitang nahibang sa isang babae. When kaya ako? Naiiling pa ito. Bakit hindi mo ligawan si Luming? Bro, ayos ka lang. Bakit ko naman liligawan ng lukaret na yun? Hindi pa ako nawawala sa katinuan. May naalala tuloy siya. Sinabi ko na rin yan. Unang kilala ko pa lang sa nobya ko na ngayon. Totoo nga na huwag kang magsalita ng tapos upang hindi mo ito kainin lahat sa huli. Basta hindi talaga. Paputol ko pa tong junjun ko kapag kinain ko lahat ng sinabi ko. Natatawa nitong hamon. Salo-salo sila sa dinner. Masaya at maayos ang kinalabasan ng mga pag-uusap tungkol sa plano nilang pagpapakasal. Magulang niya na ang umako sa mga kailangan at sila naman ay dapat na lang asikasuhin ng seminar at iba pang dapat gawin para sa paghahanda. Sa team ay si Anya ang pumili, maging sagaw. Gusto ni Atlas na ma-feel nito ang moment kaya sumang-ayon na lamang siya sa mga sinasabi nito. Sabi nga nila ay ito ang susi ng happy marriage. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Ang daming dumalong bisita. Suportado sila ng lahat at sobrang saya ng kinalabasan. Napakaganda ng asawa mo. Wika ng mga kumpare ni Atlas. Salamat. Maraming salamat sa pagpunta. Bakit hindi sumasama ang asawa mo sa'yo? Takang tanong pa ng isa niyang kumpare. Pagod na kasi siya. Ayoko mas mapagod pa dahil kanina pa siya nag-aasikaso sa mga bisita. Ayokong pumayat ang asawa ko. Mainit pa ang mga gabi ninyo dahil bago pa lamang na mag-asawa. Good luck pare ko. Sana makabuo agad upang makita na namin ang mini-mini ninyong mag-asawa. Natawa na lamang si Atlas. Sinulyapan niya ang asawa niyang humihikab na kaya naman nagpaalam na muna siya sa mga ito. Lumapit siya kay Anya at inaya na ito. Inaasikaso naman ng magulang niya at ng kanyang lola Carmen ang mga bisita. Pahinga ka na. Ayos lang naman ako. Ngunit walang sabing binuhat niya na ito. Nakita sila ng mga bisita at nagpalakpakan ng mga ito. Natatawa silang umakyat na sa silid. Ngayon na ba natin gagawin? Naramdaman niyang kabado ang kanyang asawa. Hindi kita pipilitin ngayon dahil pagod ka. Hindi porket mag-asawa na ay naagad ang unang gagawin. Ayokong matakot ka. Pero gusto ko na. Gusto ko nang gawin natin.
Nahihiya pa ito ngunit willing na ito. Sigurado ka? Una, aalisin ko muna ang kaba mo. Dahan-dahan lang pangako. Bulong niya nang ibabawan ng asawa. Napatitig ito sa kanya na puno ng pagtitiwala. Mahal kita. Mas mahal kita, inday ko. Sagot niya bago ito pinaulanan ng halik. Lahat ay gagawin ni Atlas para sa kanyang asawa. Walang sino man ang makakapanakit dito at magiging masaya sila hanggang sila ay nabubuhay.